10:00 na naman at oras na para sa isang kwentong hindi ka patutulugin. Ito ang 10 o'clock stories. Dalawang batang kumitil sa buhay ng kanilang kapwa-bata. Ang kasong yumanig sa buong England. Noong Pebrero 12, 1993, isang 2 taong gulang na bata ang lumabas sa isang shopping center sa England. Hawak kamay ng 2 bata rin. Walang sumigaw, walang pumigil at sa loob lamang ng ilang oras, magbabago magpakilanman ang batas, hustisya at konsensya ng isang buong bansa. 2 bata, isang biktima. Isang tanong, sino ang may pananagutan? Ito ang kwento ni James Patrick Bulger. Si James Patrick Bulger ay ipinanganak noong Marso 16, 1990 sa Liverpool, England. Isa siyang masayahing bata, mahilig ngumiti ayon sa mga nakakakilala at ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay sina Denise Bulger, isang mapagmahal na ina, at Ralph Bulger, isang ama na masipag magtrabaho. Karaniwan lamang ang buhay ng pamilyang Bulger. Simple, tahimik at puno ng pag-asa. Lahat ng pagsusumikap ay para mabigyan ng magandang buhay si James. Para kay Denise, si James ay hindi lang anak. Siya ang sentro ng kanyang mundo. Kaya naman tila isang malaking dagok at gumuho ang kanilang mundo sa pagkawala ng kanilang kaisa-isang anak. Ating balikan ang araw na bumago sa buhay ng mga sangkot, pamilya ng biktima at maging ang buong England. Nasa New Strand Shopping Center sa Boothal si Denise Bulger kasama ang kanyang anak. Isang iglap lang ang nangyari. Habang abala si Denise sa counter, lumayo si James ng ilang metro. Hindi nito napansin na lumayo na pala ang kanyang anak sa kanyang tabi. Paglingon niya, wala na ang kanyang anak. Katulad ng normal na magulang, dali-daling hinanap ni Denise ang kanyang anak. Halos maikot niya na ang buong mall at humingi na rin ng tulong sa mga tauhan sa mall. Ilang oras matapos ang pagkawala, sinuri ng pulis ang CCTV footage. Dito makikita ang isang maliit na batang lalaki, hawak kamay ng 2 10 taong gulang na mga bata. At kinumpirma ni Denise na ang batang hawak ng 2 bata pa ay ang kanyang anak na si James. Sa investigasyon ay napag-alaman ang pagkakakilanlan ng mga batang kasama ni James. Ang kanilang mga pangalan ay John Benables, Robert Thompson. Sa dinami-raming tao sa mall ay walang pumigil sapagkat mukha lamang magkakapatid ang 3. Sino mag-aakala ang 2 batang nasa 10 taong gulang pa lang ay may balak ng hindi maganda. Na ang pagsasama ng 3 ay magdudulot ng isang kahikdi-hikding pangyayari sa England. Kilalanin natin ang mga batang sangkot sa kaso na ay si John Benables. Si John Benables ay lumaki sa isang problemadong pamilya. Ang kanyang ama ay madalas wala sa bahay at may limitadong papel sa kanyang paglaki. Ang kanyang ina naman ay naiulat na nahihirapan sa pagdidisiplina at pag-aalaga sa kanya. May mga ulat na magulo ang kapaligiran sa bahay at kulang sa istruktura at gabay. Pamilya ay kabilang sa working class at naninirahan sa isang matawag natin na squatter area na katumbas sa Pilipinas. May mga indikasyon ng family stress, kakulangan sa supervision at emotional na instability. Ayon sa psychological assessment, si Venables ay tinuturing na emotional immature. Madaling maimpluwensyahan ng mas dominante. Dito pumasok ang impluwensya ni Robert Thompson. Hindi na patunayang siya ay biktima ng matinding physical na pang-aabuso, ngunit malinaw ang kakulangan ng maayos na paggabay ng mga magulang. Si John ay inilarawan bilang tahimik, sunod-sunuran, mahina ang kakayahang unawain ang konsepto ng responsibilidad at epekto ng karahasan. Mas tagasunod kaysa leader sa kanilang 2 ni Thompson. Habang si Robert Thompson
Lumaki sa environment na halos walang consistent adult attachment. Ang absent father at ina na may problema sa alcohol ay nagresulta sa kawalan ng emotional security, mahinang empathy development. Sa ganitong setup, ang bata ay natutong mag-survive, hindi magtiwala. Ayon sa clinical insight, ang batang walang stable attachment ay may tendency na maging controlling bilang paraan ng self-protection. Bago pa ang krimen, may mga ginagawa ng hindi maganda si Robert. Halimbawa na lamang ang pagliban sa klase, nananakit ng kapwa-bata, sa madaling salita ay siga. Ang krimen ay hindi biglaan, kundi rurok ng matagal ng behavioral deterioration. Sa dynamic nila ni John Benavides, si Robert ang nagdidikta, nag-uutos, nangunguna. Ang dominance na ito ay hindi lakas, kundi takot na mawalan ng kontrol. Kapag ang bata ay walang kontrol sa sariling buhay, hahanapin niya ito sa ibang bagay, kahit sa maling paraan. Ayon sa assessments, mas malinaw kay Robert ang konsepto ng tama at mali, kumpara kay John. Alam niya na mali ang kanilang ginagawa, ngunit ang moral awareness ay hindi sinabayan ng moral restraint. Mahalaga ito, hindi kakulangan sa kaalaman, kundi kakulangan sa internal boundaries. Was he evil? Hindi clinical na tama ang tawaging evil ang isang 10 anyos na bata. Mas akmang ilarawan si Robert bilang severely neglected, emotionally dysregulated, developmentally distorted. Ngunit walang sino man ang nag-akala na kaya nilang gumawa ng ganitong krimen. Ang bahaging ito ay inilalahad ng may pag-iingat at respeto sa biktima. Nang makarating sila sa Walton, pansamantalang nag-atubili ang dalawang bata. Sa kabilang panig lamang ng kalsada ay may istasyon ng pulis. Ngunit sa halip na huminto, dinala nila si James paakyat sa isang liblib na lugar malapit sa riles ng tren. Dito, paulit-ulit na sinaktan ng batang si James. Hindi ito isang biglaang pangyayari, kundi sunod-sunod. Sunod-sunod na kilos na nagdulot ng maraming pinsala sa kanyang katawan. Halimbawa na lamang ay ang pagbuhos nila ng pintura sa kaliwang mata ni James. Pinaso sa bibig ng bata ang mga baterya at may indikasyon din na ito ay sa kanyang puwitan. Ngunit walang nakitang baterya dito. Maliban sa pinagbabato at sipa ay binagya ng railway fishplate na tumitimbang ng 10 kilo sa ulo nito. Ayon sa mga eksperto, si James ay nagtamo ng maraming sugat. Patunay na ang pananakit ay naganap sa magkakahiwalay na yugto. Kalaunan, iniwan siya sa riles ng tren sa paniniwalang magmumukhang aksidente ang pangyayari. Ngunit natukoy ng forensic investigation na si James ay pumanaw dahil sa kanyang mga pinsala bago pa man dumaan ng tren. Makalipas ang 2 araw, natagpuan ang kanyang mga labi na nahati sa 2. 2 taong gulang lamang si James at sa edad na iyon, hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili. Matapos ipalabas ang CCTV footage sa media, may mga nakakakilala sa 2 bata at isinumplong ang mga ito sa kapulisan. Sila ay naaresto makalipas ang ilang araw. Nang tanungin ng mga ito, hindi sila agad umamin. Ngunit kalaunan ay wala na silang nagawa at tuluyan na ngang napaamin ang mga ito. Ayon sa investigasyon ay nakita ang mga blood stains sa sapatos si Thompson na nagmatch sa DNA ni James, na isang matibay na ebidensya na sila talaga ang salarin sa nangyari sa batang si James. Maaring nakuha niya ito habang pinagsisipa ang batang si James na nagpapatibay sa testimonya ni Benavides. Noong 1993, sina Benavides at Thompson ay nilitis. Ayon sa batas ng England na masasabi kong katulad sa ating bansa at maging sa iba pang mga bansa tulad ng South Korea na gumagamit ng principle of Dolly Incapax. Para mas maunawaan natin ano ang Dolly Incapax. Ito ay paniniwala ng batas na ang bata na may edad na 13 pababa ay wala pang kakayahang lubos na maunawaan ang bigat ng kanyang ginawa o ginagawa. Bakit may ganito ang batas?
dahil kinikilala ng batas na ang utak ng bata ay hindi pa ganap na developed. Kulang pa sila sa moral judgment, impulse control, long-term consequence awareness. Layunin nitong protektahan ng mga bata mula sa parusang hindi angkop sa kanilang edad, habang tinitiyak pa rin ang hustisya. Kaya naman sa kaso ni James Bulger, sina Robert Thompson at John Venables ay 10 taong gulang. Kaya sa kanilang pagdilitis, hindi sapat na sabihing may nagawang krimen. Kinailangang patunayan na alam nila ang bigat ng kanilang ginawa. Nauunawaan nila na ito ay hindi simpleng kalokohan. Sa huli, napatunayang hindi na sila saklaw ng Dolly Incapax, kaya sila ay nilitis bilang adults sa gravity ng kanilang kaso. Sila ang pinakabatang murder convicts sa modern UK history. Ang kanilang hatol ay guilty of murder. At noong 2001, pinalaya ang dalawa. Sila ay binigyan ng bagong identity at habang buhay na anonymity na ipinagbabawal ilantad ang kanilang tunay na kinaroroonan. Hindi maaaring ilabas ang kanilang bagong pangalan, tirahan o eksaktong estado sa buhay. Pagkatapos lumaya nila noong 2001 sa kaso ni James Bulger, nasaan na ba ang dalawa? Matapos ang unang paglaya noong 2001, si Robert Thompson ay hindi na muling nasangkot sa mga kaso at namuhay sa bagong pagkakakilanlan, samantalang si Venables ay ilang ulit na muling nakulong dahil sa mga bagong paglabag sa batas. Halimbawa na lamang ay may nakitang mga larawan ng mga batang inaabuso sa kanyang computer na isang paglabag sa pagbigay sa kanya ng parol. At naulit pa ito ng ilang beses. Dahil sa paulit-ulit na paglabag, siya ay na-recall sa bilangguan. So mailalim sa mas mahigpit na sentencing at supervision. Ayon sa pinakahuling impormasyon na inilabas sa publiko, siya ay nasa ilalim pa rin ng kustodiya ng Estado o kaya ay mahigpit na kontrol at supervision kung pansamantalang nasa labas. Hindi naglalabas ang UK authorities ng eksaktong detalye para sa kaligtasan ng lahat ng sangkot. Hindi tulad ni Robert Thompson, si John Venables ay nabigong mag-maintain ng law-abiding life. Patuloy na itinuturing na high-risk offender. Ito ang dahilan kung bakit ang kanyang kaso ay madalas gamitin bilang halimbawa ng kabiguan ng rehabilitasyon sa isang extreme cases. Hanggang sa kasalukuyan, si John Venables ay nananatiling saklaw ng proteksyon ng batas. Hindi para sa kanyang katahimikan, kundi para sa kaligtasan ng publiko. Si Denise Bulger, ang ina ng biktimang si James, ay lumalaban sa anonymity ng mga killer. Naging boses ng mga biktima at patuloy na humihingi ng hustisya. Ang sakit ng pagkawala ay hindi natatapos sa paglilibing ang sakit ng isang magulang. Paano binago ng kasong ito ang England? Ang kaso ni James Bulger ay nagdulot ng pagbabago sa juvenile justice system, katulad na lamang ng pagtanggal ng Dolly Incapax sa England, na nagsasabi na walang eksaktong edad ang makakapagsabi na ang bata ay hindi alam ang tama at mali, bagkus ay lilitisin sila ayon sa batas at hindi na automatically naligtas sila sa batas dahil sila ay nasa edad na 13 pababa. Mas malawak na paggamit ng CCTV, mas mahigpit na child protection laws, debating moral tungkol sa kabataan at kriminalidad. Hanggang ngayon, ang pangalang James Bulger ay simbolo ng kabiguan ng sistema at paalala ng responsibilidad ng lipunan. Hindi man natin maibalik ang buhay ni James Bulger, maaari nating panatilihing buhay ang kanyang alaala sa pamamagitan ng pagkatuto, pag-alala, at paninindigan para sa mga batang hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Kung nakita ang mga babala ng mas maaga, may iiwasan kaya ang trahedya? Para sa inyo, sino ang dapat managot? Mas may kasalanan ba ang mga bata o ang sistemang bigong protektahan silang lahat? Hindi na maibabalik si James, pero ang tanong ay may natutunan ba talaga ang mundo?
Maaaring mag-iwan ng opinion sa comment section at story na gusto nyong i-cover ko at huwag din kalimutan i-like, i-subscribe at pindutin ang bell ng channel na to para sa mga bagong kwentong aking ihahatid sa inyo. Ito ang 10 o'clock stories hanggang sa susunod na 10:00. Maraming salamat po.